Minsan, hindi mo kailangang magpakita para maalala, kailangan mo lang mag-iwan ng pakiramdam. Hindi lahat ng lalaking namimiss ay laging present. Ang iba, nananatili sa isip kahit wala. Sa video na ito, malalaman mo ang mga paraan kung paano kanya maaalala sa katahimikan, mamiss sa mga sandaling hindi niya inaasahan, at hanapin kahit hindi niya aminin. Manood ka hanggang dulo dahil minsan ang pagkamiss ay nagsisimula bago pa ang pagkawala. Una, maging lalaking tahimik pero ramdam. May mga lalaking hindi maingay pero kapag nawala, biglang hinahanap. Halimbawa, magkasama kayo, hindi ka nagsasalita ng madalas pero sa katahimikan, napapangiti siya. Hindi niya alam kung bakit. Bakit ito mahalaga? Ang babae ay hindi basta naaakit sa ingay. Naaakit siya sa emosyonal na presensya. Kapag ang presensya mo ay kalmado, hindi pilit, at hindi humihingi ng atensyon, nagiging ligtas ang damdamin niya. At ang ligtas na pakiramdam ay tumatatak sa alaala. Kapag nawala ka, hindi ka niya namimiss dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung paano siya naging payapa noong kasama ka. Ang ganitong pakiramdam ay bihirang maranasan, kaya hinahanap. Pangalawa, huwag mong ibigay ang lahat ng sabay. Ang misteryo ay hindi laro. Ito ay espasyong nagbibigay ng tanong. Halimbawa, may gusto siyang itanong sa'yo, pero hindi mo agad sinagot. Ngumiti ka lang. Bakit ito mahalaga? Ang isipan ng babae ay natural na mapanuri at emosyonal na malikhain. Kapag hindi mo agad ipinakita ang lahat ng ikaw, nagkakaroon siya ng puwang para mag-isip, magtanong, at makaramdam. Ang hindi kumpletong kwento ay hindi agad natatapos. Sa isip ito'y paulit-ulit na binabalikan. Doon nagsisimula ang pag-miss sa mga tanong na siya mismo ang bumubuo ng sagot. At madalas, ikaw ang laman ng mga iyon. Pangatlo, umalis ka nang may naiwang init. Hindi ang tagal ng oras ang mahalaga, kundi ang huling sandali. Halimbawa, nagpaalam ka, tumitig ka lang sandali, tapos umalis. Bakit ito mahalaga? Mas malakas ang epekto ng huling sandali kaysa sa lahat ng nauna. Ang emosyon na naiwan sa pagtatapos, ang nagiging huling marka sa puso. Kapag umalis ka ng may init, hindi pilit, hindi sobra, ang damdaming iyon ay nananatiling buhay. Sa tuwing tahimik siya, doon bumabalik ang alaala. At kapag bumabalik ang alaala, kusang sumusunod ang pangungulila. Pang-apat, makinig ka na parang may sekretong inaalagaan. Kapag ang babae ay nagsasalita, minsan sinusubok niya kung sino ang mananatili. Halimbawa, nagkukuwento siya ng bagay na bihira niyang sabihin. Hindi ka nag-react, nakinig ka lang. Bakit ito mahalaga? Maraming babae ang naririnig, pero kakaunti ang tunay na naiintindihan. Kapag nakinig ka ng walang paghusga, walang pagmamadali, at walang agenda, pinaparamdam mong ligtas ang kanyang kahinaan. At kapag may taong nakakita ng bahagi niyang bihira niyang ipakita, nagiging emosyonal na koneksyon iyon. Kapag wala ka, hinahanap niya ang taong nakarinig sa katahimikan, sa likod ng mga salita niya. Panglima, maging presente, pero hindi palaging nandiyan. Ang sobrang lapit ay hindi hinahanap. Ang may distansya, halimbawa, sanay siyang may lagi kang may message, gabi-gabi. Isang gabi, napatingin siya sa phone. Wala kang message. Bakit ito mahalaga? Ang damdamin ay hindi lumalalim sa sobrang lapit, lumalalim ito
sa balansing distansya. Kapag palagi kang nandiyan, nawawala ang puwang para maramdaman ang halaga mo. Ngunit kapag marunong kang umatras ng hindi, nawawala ang respeto. Binibigyan mo siya ng pagkakataong maramdaman ang kawalan. At sa kawalang iyon, kusang nabubuo ang tanong, nasaan siya? Doon, nagsisimula ang pagkamis. Pang-anim, ipakita ang lalim, hindi ang pagpapahanga. Hindi lahat ng babae hinahanap ang perpekto, hinahanap niya ang totoo. Halimbawa, tahimik mong sinabi, may mga bagay pa rin akong hindi alam. Napatingin siya sa'yo. Bakit ito mahalaga? Ang pagpapahanga ay nakikita, pero ang lalim ay nararamdaman. Kapag ipinakita mo ang tunay mong iniisip at nararamdaman, hindi mo lang siya pinapasok sa buhay mo, pinapapasok mo siya sa loob mo. At kapag may babaeng nakapasok doon, hindi ka basta nawawala sa isip niya. Kahit hindi ka niya makita, naroon ka pa rin sa emosyon na minsan niyang naranasan kasama ka. Pang-pito, mag-iwan ng alaala. Hindi mo kailangang sabihin na maalala ka niya. Halimbawa, may isang lugar na madalas niyong puntahan at sa tuwing pumupunta siya, doon maalaala niya ang isang pakiramdam na sa'yo niya unang naranasan. Bakit ito mahalaga? May mga alaala na hindi malinaw kung bakit masakit o masarap, pero tumatama. Kapag naging bahagi ka ng isang emosyonal na unang beses niya, unang pakiramdam ng ganitong katahimikan, ganitong kilig, ganitong pag-unawa, nagiging bahagi ka ng emosyonal na damdamin niya. Kapag naalala niya ang alaala na iyon, kusa kang pumapasok sa isip niya. Kahit hindi niya banggitin ang pangalan mo, ikaw ang nararamdaman niya. Pang-walo, huwag mong pigilan ang pagkamis. Ang tunay na pangungulila ay kusang dumarating. Halimbawa, hindi ka nagparamdam, hindi ka rin nagpaalam, at sa katahimikan, ikaw ang pumasok sa isip niya. Bakit ito mahalaga? Kapag hinayaan mong maramdaman niya ang kawalan mo, doon niya naiintindihan ang presensya mo. Ang pangungulila ay hindi pinipilit kundi pinapayagan. Kapag hindi mo siya kinukulit, hindi mo pinilit ang presensya mo, binibigyan mo ang damdamin niya ng espasyo para magsalita. At sa katahimikang iyon, lumilitaw ang tunay na emosyon. Kapag kusa siyang nangulila, mas totoo iyon dahil hindi galing sa pressure, kundi sa realization ng halaga mo. Hindi ka talaga niya namimiss sa una, hanggang sa isang araw, may mararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. At doon ka niya naalala. Baka hindi ka niya namimiss ngayon, pero kapag naintindihan mo ang mga bagay na ito, magbabago ang paraan ng pag-alala niya sa'yo. Kung nakatulong ang video na ito, i-like mo at mag-subscribe ka at panoorin mo ang susunod. Dahil doon, lalalim pa ang usapan. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.